Muli po, bumabati tayo ng Merry Christmas sa inyo pong lahat. Naging masaya po ba at maligaya ang inyong Pasko? Alam niyo naman tayo mga Pilipino, kahit na anong hirap ang pinagdadaanan natin, tuwing sasapit ang Pasko, nakakalimutan po natin yan. Dahil doon po lumalabas ang ating pagka-resilient, isang tatak Pinoy. Kahapon po nagpunta kami ng SM North para sa aming Christmas dinner kasi po kagabi nung 24 hindi po kami nagluto. Kasi po nung 24 ng gabi, hindi na po kami nagluto dahil sabi namin, kakain na lang kami for the first time sa labas. Dahil tuwing 24 po ng gabi, nagluluto po kami sa bahay. Pero this time, para maiba naman, kami po ay kumain na lang sa SM North EDSA. At alam nyo, nagulat ako sa dami ng tao talaga. First time kong nakakita ng ganong kadaming tao sa isang mall. At yan po ay sa SM North EDSA. Tuwang-tuwa po ako. Naisip ko, tayo talaga mga Pilipino, kung may pinagdadaanan man tayo, talagang ang Pasko mahalaga sa atin. To commemorate and celebrate the birth of Jesus Christ. At napaisip ako, iyan ba ang sinasabi nilang naghihirap ang Pilipino? Well, in terms of monetary considerations, marami sa atin ang dumadanas ng hirap. Pero yung pong espiritu natin bilang Kristiyano at bilang mga Pilipino ay kitang-kita, bakas na bakas sa mukha ng mga taong nakita ko. Nandoon po yung saya sa kanilang mga mukha. Pasasalamat na tayo ay nagse-celebrate ng Christmas as a family. Kasi talagang pamilya po ang nakita ko. Maliit man o malaki ang bilang ng pamilya nyo, makikita nyo po ang saya. So again, Merry Christmas po sa inyong lahat. Kung ano man ang pinagdadaanan natin paglilinis ni President Bongbong Marcos sa ating bansa, magtiwala lang po tayo. Tandaan po natin, sa lahat po ng presidente, siya lang ang gumawa nito. Ang i-expose ang korupsyon sa ating bansa. Kaya yung maiingay dyan, na pinipilit iniikot, tinitwist yung istorya para ituro kay PBBM na siya ang mastermind ng lahat ng to, wag po tayo magpapabudol. Dahil yun po ang ginagawa nila. Ang budulin ang Pilipino. Pero wise na po tayo mga Pinoy. Alam po natin kung sino yung mga naninira lang. Ang mga natatakot dahil sa ginawang pag-expose ni President Bongbong Marcos sa katiwalian. So ngayong Pasko, naglabas po ng statement ng ating Pangulo at basahin ko po sa inyo. I extend my heartfelt Christmas greetings to the entire Filipino nation as we solemnly and festively celebrate Christmas this year. Once again, the season has arrived when streets come alive with Christmas songs, twinkling lights, holiday delicacies, and the joyful excitement of finding and sharing gifts for the people that we love. This time of the year reminds us of the warmth of family, the laughter that we share with friends, and the blessings we extend to others, especially to those who need it most. Let us commemorate the birth of Christ with compassion and kindness by helping one another and standing together in recovery and in renewal. Just like the child in the manger, may we always spark happiness and bring hope to every person that we meet along the way as we move forward to a bagong Pilipinas. Once again, Merry Christmas, and may this Yuletide reflect the generosity of the Filipino spirit, always giving, always loving, and always putting others' welfare before our own. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Mensahe po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano kaya ang masasabi ng mga doomsayer dyan na hindi daw matatapos ang 2025 wala na si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto at pinalitan na ni Sara Duterte. Sa bagay, sabi ko nga, may isang linggo pa, 1 week pa para isakatuparan nila yung kanilang maitim na balak na pabagsakin si President Bongbong Marcos. Dahil sabi nila, hindi na daw aabot ng 2026 ang pagiging presidente ni Bongbong Marcos. Sandali na lang, ilang tulog na lang, 2026 na. Ganyan po kasi talaga. Pag maitim ang balak ninyo, pag maitim ang isip nyo at puso ninyo, wala po kayong mahihitang tagumpay. So Merry Christmas din po, lalo na po doon sa mga nag-iisip ng masama para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Sana magkaroon kayo ng katahimikan sa puso ninyo.
At syempre, kung may mensahe ang ating presidente, may mensahe din po ang ating Vice Presidente, si Sara Duterte. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. So ayan, ulitin ko ang sinabi ni Sara. Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, at mapagpatawad. Sabi po yan ni Vice President Sara Duterte. Pero bakit paggising ko ngayong umaga, ito ang bumungad sa akin? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Hindi. So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Oh, hindi ba? Lumalabas tuloy ang pagka-plastic nitong si Sara Duterte. Dahil tandaan daw natin na ang puso nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, at mapagpatawad. Tapos biglang mapapanood mo itong video niyang to. Yan naman po ang kaplastikan to the highest level. Unang-una, doon sa binasa kong message ni President Bongbong Marcos para sa ating mga Pilipino, may binanggit ba siya Sara Duterte? Parang wala naman yata akong nabasa. So, bakit ganun ang mensahe ni Sara Duterte na paghahalata tuloy, kitang-kita tuloy sa kanyang mga mata? Talagang ang mata hindi po magsisinungaling. Dahil yan po kasi ang bintana ng ating kaluluwa. At kitang-kita natin kung ano ang nasa loob ng kaluluwa ni Sara Duterte. Puot at galit. So, diyan natin makikita na hindi masaya si Sara Duterte sa buhay niya. Kasi kung masaya ka, tulad ng Marcos family, hindi mo kailangan mag-grant ng mag-grant. Si Sara Duterte wala nang ginawa kundi magalit, manira, manggulo, na nagpapakita na walang kaligayahan at katahimikan si Sara Duterte sa buhay niya. Dahil ba kasi sa hindi niya nakuha o hindi makuha yung gusto nilang mangyari na siya ang maupong presidente, na pabagsakin nila si Bongbong Marcos sa pwesto? At habang hindi sila nagtatagumpay, lalong naiipon ang bitterness, ang anger sa puso ni Sara Duterte. Look closely sa kanyang mga mata. Makikita natin that there is really something in Sara Duterte. Kasi, hindi naman siya binabati ni President Bongbong Marcos. Bakit kailangan niyang maglabas ng gantong statement? Okay, tinanong siya ng isang reporter. Bakit hindi na lang siya nag-no comment? Kay President Bongbong Marcos, matagal niya nang sinabi na insignificant and important itong si Sara Duterte. So, hindi na mahalaga si Sara Duterte sa ating presidente. Dahil nakita nyo nga, yung presidente natin nagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat isang Pilipino, kay DDS ka man, loyalista ka man, o pinklawan ka. Yung isa naman, yung Vice Presidente, nagtatrabaho para siraan ang ating gobyerno, si President Bongbong Marcos, at para ibagsak si President Bongbong Marcos para siya ang pumalit. Kitang-kita po, atat na atat ang kampo ni Sara na iupo siya sa pagka-presidente. Lumalabas tuloy na nagpapapansin lang si Sara Duterte, Paskong Pasko pa naman nung inilabas niya tong statement na to. Imbis na maging masaya sa araw na yan, huwag niya munang intindihin si President Bongbong Marcos. Tumigil muna siya kahit na isang araw sa pagbatiko, sa paninira sa ating mahal na presidente. Naging masaya na sana ang Pasko niya. Hindi eh. Naglabas siya ng bitter comments na nakita natin sa kanyang mga mata. The bitterness, the anger, and the frustration na hindi nila mapabagsak si President Bongbong Marcos. So ano, kahit na Pasko, patuloy ang paninira, patuloy ang panggagaslight sa ating presidente, no way, hindi na po gumagana yan. Lumalabas tuloy yung takot ni Sara Duterte dahil malapit na ang 2028 na kahit pabanguhin pa nila ang imahe ni Sara Duterte. Dahil kitang-kita natin sa social media, di ba? Binibrainwash pa nila ang taong bayan na sure win na daw si Sara Duterte sa 2028. I doubt kung magtatagumpay sila. Sara Duterte will never be President of the Philippines. What will this kind of leadership na gusto ninyo? Puro galit, puro bitterness, puro paninira sa kapwa?
pagmamaliit kay President Bongbong Marcos para umangat ang pangalan niya? Ito ba ang magiging presidente ng Pilipinas? No way. Nabasa ko tuloy itong quote na to. Sabi niya, naninira na lang ng buhay ng iba, hindi kasi masaya sa sarili niyang buhay. And that reflects the life of Sara Duterte. Kahit na sa harap ng kanyang mga supporters and followers, ipakita niya na siya ay masaya at wala siyang pakialam kay President Bongbong Marcos. But behind that, well, actually, hindi behind that eh. Dahil sa totoong harap-harapan, ito po ang klase ng presidente ang gusto nyo. Plastic to the core. Kahit na Pasko, hindi pinalampas ang paninira kay President Bongbong Marcos. May nabasa din akong quote ni Vilma Santos. Nasabi po kasi ito ni Vilma Santos nung tinitira yung asawa niyang si Ralph Recto. Alam niyo naman ang mga DDS, lahat na may kaugnayan sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, sisiraan nila. So ang sabi niya, sinasabi ko sa sarili ko na kaya kami tinatamaan ay dahil nasa itaas kami at kaya sila tumitira ay dahil nasa baba sila. At yan po, swak na swak kay Sara Duterte. Kaya niya tinitira at binibira ng binibira si President Bongbong Marcos ay dahil nasa taas si President Bongbong Marcos as the President. At siya na tumitira ay nasa baba bilang Vice President. Dahil ang gusto niya, siya ang maging Presidente. So, naawa ako kay Sara Duterte. Kahit na 2 seconds lang. Dahil kitang-kita po natin ang bitterness sa kanyang puso. At lalo na yung frustration na hindi nila makuha ang presidency. Hindi nila maagaw ang kapangyarihan kay President Bongbong Marcos na akala nila ay isang weak leader. At bago po ako magpaalam, meron po akong nabasang wise words from Sara Duterte. Ito siguradong hindi naman galing kay Sara Duterte. Ito po ay may kaugnayan dun sa 500 pesos daw ay kasya ng pang Noche Buena sa isang pamilya. Ako, disagree din ako dito eh. Parang imposible yata yung 500 pesos para sa isang pamilyang pang Noche Buena. Pero anyway, ito po yung nabasa ko. Wise words from Sara Duterte. Again, hindi po totoo ito ha. Ito ay gawa-gawa lang ng mga netizens natin. Sabi kuno ni Sara Duterte, hindi totoo na kasya na ang Noche Buena sa 500 pesos. Matagal na hindi kasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng pamilya. In fact, yung sa akin niya, 125 million in 11 days, kulang pa. Eh, yun pa kayang 500 pesos lang. Again, maligayang Pasko po sa ating lahat at tanggalin po natin ang bitterness sa ating mga puso even for just a day. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.